Hello mga kagargar, good evening sa inyo at magbo-voice over tayo. Ang topic natin ngayon sa ating voice over ay ang pagpapaasawa ng Koreano. So, ganito nga, istorya ko sa inyo. Yung mga karanasan ko sa pagpapaasawa ng Koreano at mga naririnig ko na istorya about sa amin na sinulo namin ang Korea. Base sa marami kaming mga pinsan, marami kaming kamag-anak na gusto din ng mga nanay na makapag-asawa ng mga Koreano ang mga anak nila. So, ngayon, mayroon na naman ako natanggap na message. Hindi lang isa, mga tatlo kamag-anak ng nanay ko, kamag-anak ng tatay ko. So, kamag-anak na rin namin. So, ang sabi niya, pahanap daw siya ng Koreano na mapapangasawa ng kanyang anak. So, ang sagot ko naman baka ayaw ng anak ninyo. Yan. At ang sagot naman ng nanay ay practical na ang buhay ngayon, insan. So, ang gusto ko lang ipaliwanag sa kanila. Ayaw ko naman kasing isa-isahin. So, gagawan ko na lang ng voice over yung mga sagot-sagot ko na yan. Alam niyo mga nanay, oo, nandoon na practical ang buhay. Pero tanungin din natin yung mga anak natin sa mga gusto nila sa buhay. Hindi yung although nanay ka, ikaw yung masusunod, ikaw yung magpaplano ng buhay niya, ganyan. Nung baby pa siya, oo, tayo yung mga nanay na nasusunod. Pero kung nag-edad na ng 20 ang anak mo, may mga plano na rin yan sa buhay nila. So, wag natin silang pangungunahan at sana sabihin muna or tanungin muna or confirm muna natin sa anak kung ano ang gusto nilang pangarap sa buhay, ganyan. So yung ang sagot ninyo ay practical life, oo, nandoon na tayo, practical life nga, no? Maganda rin naman yun. Kaso nga lang, mayroon ding pangarap yung mga anak natin. Mayroon ding yan, tumutubo na rin yung pag-iisip, nagkakaedad na rin. At saka, baka may plano din siya sa buhay niya. Huwag natin silang pangunahan. Ang hirap kasi sa ating nanay. Pinapangunahan natin yung mga anak natin. Hindi muna natin sila tinatanong kung ano yung mga plano nila sa buhay. Ang gusto nating mga nanay ay tayo yung nagpaplano ng buhay nila. So, hindi pwede yung ganon. Diba mga kagargar? Ang hirap ng ganon kung ikaw lagi yung nagpaplano ng nanay. Malay mo, ayaw nung anak mo, ayaw niya talaga or may gusto siyang mapapangasawa or may boyfriend siya na pinapangarap niya mapangasawa, di ba? Huwag natin pangunahan. Tanungin muna natin. At based sa experience ko na yun nga, ipapaasawa yung anak ko. So, ngayon game na, natanong ko rin naman sa kanya kung gusto nga niya kasi gusto ng nanay niya. So, kinuha ko yung picture niya, kinuha ko yung ganyan. Tapos, minsan kung ano yung sasabihin ng Koreano, sinasabi ko doon sa pinsan ko, tinatranslate ko, ganyan. So, maganda naman, okay naman. So, hanggang sa makikita kami ng Koreano, para tignan yung pamumuhay niya or ano niya sa buhay. Siyempre, hindi ka naman basta-basta magkukuha ng lalaki dyan na hindi mo naman alam kung ano yung kabuhayan niya, ano yung background niya. So, nakikita. Tapos, minsan, sa nahihiya naman ako na ako lang yung nakikipagkita, sinasama ko si Kapitan para i-meet niya rin yung mapapangasawa nung irerekomenda namin. So, yun, imi-meet namin. Nasasayang din yung oras namin. Mayroon din kami kinukonsol mo na, syempre magpapakain yung imi-meet namin. Alam namang hindi rin namin sila papakapiin, di ba? So, gagastos din kami nun. So, sa isang buwan, 2 beses kami magkita. 2, magbi-meeting kami kung ano yung mga paraan, kung paano makapangasawa ng Pilipina, ganyan. So, gastos ulit yun. Tuwing labas, tuwing kita, gumagastos din ako nun. So, hindi alam ng mga nagsasabi ng ganyan. So, ayun, hanggang sa sinabi ko yung mga
mga gagawin, mga gagastusin. Siyempre, alangan naman na hindi siya gagastos kung mag-aasawa siya ng Pilipina, di ba? Malaki-laki din ang gagastusin kung sa Pinas siya pupunta. Pero kung kakilala mo yung papasaw, medyo maliit din ang gastos niya compare doon sa agency na maghahanap siya kasi babayaran niya yung agency. Pero sa amin, hindi naman kami babayaran kasi nga, syempre tulong namin doon sa tao na gusto mong pangasawa ng Koreano. Tapos, sasabihin mo rin naman na tulong na rin yan, iniisip mo. Ang mahirap lang, nasettle mo na lahat, hindi nakapaghintay yung babae. Siyempre, hindi naman dito agad-agad na isang buwan, isisettle mo, tapos agad na uwi ng Pinas. Mag-iisip din yung Koreano na yan, mag-ano pa yan, hanggang sa sasabihin niya na go na siya, hanggang sasabihin niya na, gusto ko na, ganyan. Alam naman, pipilitin namin yung Koreano na yun, kung gusto niyang mag-asawa ng Pilipina doon sa ipapasawa namin Pilipina na nagsabi sa amin. So, ang mali ko lang naman mga kagargar is, yung nanay lang ang may gusto pala, nasulsulan lang ng parents niya at umuulang, pero deep inside may ayaw niya. So, hanggang tumagal, umabot ng 6 months, ganyan na hindi ko alam. So, nagsabi na yung lalaki na, sige, samahan mo ako sa inyo at mamamanghikan ako dyan sa niririto mo sa akin. So, yun, kinonfirm ko yan, tinignan ko, tinanong ko, tapos ganyan. Pagkatanong ko, pagpunta ko doon sa amin, umuwi muna ako bago ko isama yung Koreano. Nabalitaan ko na lang na yung ipapaasawa ko pala ay hindi na pala siya, hindi niya pala gusto. So, nabalitaan ko na lang na ikakasal na siya. Nabalitaan ko na lang na ayaw niya pala, na napilitan lang pala siya, ganun. So, medyo nawalan ako ng gana. Parang inisip ko tuloy yung gastos ko. Yung parang gumastos ako na wala lang, ganun. Tapos, nakipag-meet ako doon sa lalaki na yun, yung pala, umayaw yung babae. So, alam niyo, mga kagargar, nakakailang din or din. Tapos, mayroon na namang magsasabi na, sige, ipaasawa mo ako sa Koreano, ganyan. Kaya minsan, sa 3 beses na nangyari sa akin yan at may magsasabi na i-recommend ko daw sa Koreano na kakilala ko or hanapan ko daw na mapapangasawa ng Koreano yung anak nila, ganyan. Hindi ko na sila pinapansin or hindi na ako yung tulad dati na talagang porsigidong maghanap, ganyan. And hindi na kasi although busy na rin ako sa aking trabaho at nadala na rin ako kasi pinapangunahan nila yung anak nila na hindi naman pala talaga gusto. Although yung sinasabi nilang practical na ang buhay, ganyan. Oo, practical ang buhay na iniisip ng nanay. Pero ang anak, paano kung yung anak ay ang gusto is kahit walang makakain basta may always labing-labing, o kung yun ang gusto ng anak, wala tayong magagawang mga magulang, di ba? Kaya hindi rin natin masisi ang ating mga anak. Kaya dapat kung gusto nyo nang maging ganyan ang practical na buhay na pinapangarap nyo sa mga anak ninyo, bata pa lang, pinapakita nyo na sa kanila kung paano maging practical. At nakikita nila, napapansin nila na kung ano yung buhay. Kasi hindi yan, kahit anong sabihin mo sa anak mo kung malaki na siya, nasasabi mo practical lang ang buhay. Kung hindi naman niya naranasan yung sinasabi ninyong practical life, hindi nyo talaga mababago yung situation or mababago yung pag-iisip ng anak ninyo. Kaya wag niyong pilitin ang anak na maging practical na gusto ninyo. Kasi iba na ngayon ang mga kabataan. Kaya tanungin nyo din yung mga kabataan or mga anak ninyo kung ano yung gusto nila sa buhay at sabihin ninyo na kung mag-aasawa ka rin lang ng tambay, mag-asawa ka na lang ng ganito, ganyan, ganito. Diba?
daanin nyo sa magandang usapan, banding, ganyan. Kasi kung bibiglain nyo din yung tao, syempre mabibigla rin talaga yan. Instant na ayusin niya yung buhay niya, ano na yan sa boyfriend niya kasi iniisip niya na ipapag-asawa niyo sa hindi niya gusto. So, ibubuka ka niya na yun. Ganun. Kaya dapat, maging fair din naman tayo na porkit nanay tayo, tayo yung masusunod. Hindi naman ganun. Kaya, sa mga shout out dun sa nagsasabi sa amin na sinulo namin ang Korea. Diyos mio, ang luwang ng Korea. Kung gusto niyo ipasawa yung mga anak nyo ng Koreano, maraming agency dyan sa Pinas. At tanungin nyo yung mga anak nyo kung gusto talaga mag-asawa ng Koreano. Dahil ang mga Koreano, hindi malambing, hindi nagbibigay ng pera yan. At isa pa ay wala talagang yan. Walang kalambing-lambing ang mga Koreano. Pag asawa ka na nila, asawa ka na nila. Ganyan. Hindi tulad sa Pinas na kahit walang makain, basta may labing-labing. Ang Koreano ay busy sa paghahanap buhay. Gusto niyang mabusog yung pamilya niya. Ayaw niya maghirap dahil naranasan na nila noon yun maghirap. So, ayaw na nilang ipamana sa magiging next generation nila. Kaya, sa sobrang busy sa kakatrabaho, nakakalimutan na rin ang labing-labing. Kaya, yun yung isa sa mga, yung anong tawag dito? Ng mga babae dito. Kaya, minsan, naghahanap ng iba. Kaya, mahirap na rin yung mag-invite ng ipapang-asawa mo dito. Baka hindi niya gusto, matulad doon sa kakilala ko na pinirito niya nga, oo, ayos na yung papel, lahat na nandito na. Pero, ang bagsak niya, doon sa walang bisang Pinoy, na may asawa din diyan sa Pinas, na nakipag-live-in din. So, ang hirap din. Mahirap din yung pirasahin mo ang isang taong ayaw. Kung siya yung nagpursige, siya yung nag-obliga, siya yung may gusto, wala tayong magagawa. Kung siya yung nag-focus dun sa buhay na yun. Diba? Kaya, shout out sa inyong mga nanay na gustong mag-asawa ng ang mga anak. Sabihin nyo sa kanila yung gusto nyong sabihin at gawin yung magandang way kung paano nyo sila pangaralan ng mabuti. At yung diskarte na sinasabi nyo na practical, gawin yung magandang way yung pagkakasabi ng practical sa mga anak ninyo. Kaya huwag nyo silang pangunahan na mag-aasawa ng ganito, ganyan. Diba? Mahirap yun. At kami naman, hindi naman kami pinirasan ng nanay namin or hindi kami tinulak ng nanay namin na mag-asawa ng foreigner. Dahil kami ay nasubok na namin na mahirap talaga ang buhay sa Pinas. Kaya pumunta kami sa medyo maganda-gandang bansa. Although kung hindi naman mayaman ang napangasawa namin, basta masipag ka lang dito sa Korea, ay yayaman ka din. Hindi lang on time na mayaman ka, mayroon din pagkakataon na yayaman ka din kung masipag ka. Nasa sa iyong tao, kung gusto mong yumaman, ay magsipag. Pero sa amin ay sapat lang na mayroon kaming lupa dito sa Korea at hindi kami nagugutom. Ganun lang yun. At nakakapagpadala sa Pinas, sapat na sa amin yun. At ang alam ng mga iba ay mga mayaman kami, ganyan. Eh di sana ipag-pray nyo na magkakatotoo ang mga sinasabi nila, di ba? Ganun lang yun. Ganyan ang buhay sa akin. Ang buhay ay practical. Tama naman, practical ang buhay ngayon. Hindi na yung uso-uso ang chiring-chiring. Kaya patutulog na ang inyong kagargar. Kaya anyong sa inyo, hanggang dito lang ang aking voice over. Salamat sa pag